Nga sa'yo, Yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. So yun mga chinggoy, pag-uusapan natin yung visa ko dito sa Korea. Which is ano na, extension na kasi yung ginagamit ko ngayon. So patapos na talaga. Bali 1 year and nasa ano na lang ako, 1 year and 3 months na lang. Kasi mag-e-end na yung extension ko next 2027 by June yata. June. So ang mangyayari ngayon kung hindi ako ma-sincere ay maaaring uwi na ako ng Pinas. So sa ngayon kasi nag-aaral ako ng topic para naman na kung sakali na kung hindi man ma-sincere ay makuha ko yung E7 na kumbaga extension, no? Kasi yung isang contract parang kulang pa talaga sa sabihin natin merong konting ipon, may napundar na mga siguro mga sa bahay lang naman usually yung nabili ko yung mga na pa-improve ko yung bahay namin, tas may konting naipong pera pero hindi pa talaga ganoon kalaki. So kung yun ay for good ko parang kulang pa talaga, hindi pa siya pwede pang simula. O pwede naman magsimula ng konting negosyo pero hindi ko alam kasi mahirap din talaga sa Pinas mag-start ng business. At saka hindi ko rin alam kung anong business na ipuputap ko sa Pinas o kung mag-click man o hindi. So sa ngayon na nandito ako sa Korea, parang lubos-lubosin ko na makuha yung sana yung sincere. Kaso yung sincere kasi sa company namin, so mahirap, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na masincere kasi nga hindi naman talaga ako magaling sa trabaho at saka hindi pa ako gusto ng team leader namin. So saka galing akong release, so nahihirapan ako kasi kung sa Pilipinas, galing Pilipinas ka, kinuha ka nila, so mataas yung chance kasi sila mismo yung kumuha sa inyo. Pero pag yung release kasi parang depende na lang din sa performance, pero sa akin parang tagilid talaga yung ko ngayon, yung visa. So pwede naman ako magpa-release this April para mag-isang taon din naman ako sa company para makuha ko yung benefits na TJ kong pati Yuncha. Kaso ang matitira sa visa ko is na lang 1 year and 1 month. So alanganin talaga siya. Kasi pag hindi ka makahanap ng company within the 1 month, so baka ang mangyayari sa visa ko is ang matitira na lang is 11 months or ganun, 10 months pag hindi talaga ako nakahanap, no? So pag ganun kasi wala nang sincere. Pag hindi ka isang taon sa company, wala nang sincere. Kaya nga nagsisikap din ako ngayon na mag-aral ng topic para kung sakali na kahit hindi ako masincere or kung ma-approve man na pwedeng mag-E7, pwede din. Kaso maghanap talaga ako ng company na pwedeng mag-E7 or mag-sincere sa akin. Kasi dito sa company namin meron namang nagsisincere E7, kaso hindi ko sure kung sa sitwasyon ko, parang hindi ko nakikitang ganun. Kasi nga hindi naman tayo ganun kagaling, no? So sa ngayon naman kasi pag nagpa-release mahirap makahanap ng company, gawa ng mahina nga yung mga company ngayon. So marami ang nagsasara, medyo yung ekonomiya ng Korea, medyo hindi naman siya masyado talagang lumubog, pero bahagyang humina. Kaya may mga company na nagsasara, may mga tinanggal sa trabaho, na binawasan yung employee. Kaya siguro na lang, kung ano man mangyari, tatapusin ko na lang yung contract ko na 1 year na natitira. Siya, good news siya para sa mga mga EPS aspirant, kasi nga pag natapos na yung kontrata ko, uwi ako ng Pinas. So yung company mag-hire naman ng mga bago galing Pinas. Whereas kung mag-stay pa ako dito, maganda para sa akin, kaso bad news naman para sa mga EPS aspirant, kasi nga yung company hindi nakukuha ng bago. Kasi nga gaya ng kasamahan ko, nag-sincere na siya, nag-E7, so almost 11 years na siya sa company, no? Matatapos yung E7 niya, 13 years na siya sa company. So hindi talaga kukuha ng company ng bagong trabahador kapag ganun, may may mga nauna pa. Kasi mas advantage kasi alam na ang trabaho, alam na, at saka medyo nakakaalam na din nila sa sa lengguwahe, sa wika, medyo na din, hasa na din. Kaso mga bago, hindi pa siya masyadong alam sa Hangul. So mahirapan yung mga bago mag-adjust. Kaya mas pipiliin ng company yung mga mga nandito na i-sincere E7. So sa ngayon kasi nag-iisip ako kung pwede pa kasi ako masincere. Kailangan ko talagang umalis, maghanap ng setup na pwedeng mag-sincere or mag-E7. Kasi sa company namin parang hindi ko nakikita na ganun yung mangyayari.
parang mahirap sa sitwasyon ko. Kaya siguro susulitin ko na lang yung visa, ipon na lang, and then start up na lang siguro ng bagong mga pagkakakitaan sa Pinas kasi hindi ka rin talaga alam. Uwing-uwi na din talaga ako kasi iba din talaga yung stress dito at saka pagod. Kaso may part sa akin na ayaw ko ring umuwi kasi nga sayang yung kita. Kaya hindi ko alam. So antayin na lang natin sa susunod ng mga buwan kung anong mangyayari. Kung magpaparelease ako or magstay na lang. So yun kasi yung talagang ko ngayon, pinag-iisipan ko na parang naguguluhan yung ko ngayon. Naguguluhan ako sa ganung sitwasyon na which is gusto kong umalis kasi gusto kong makahanap ng company na magsisincere or magbibigay ng E7. Kaso alanganin kasi mahirap yung ngayon sitwasyon sa Korea, taghina yung company at saka may edad na rin ako. So yung visa din alanganin. Usually kasi kinukuha ng mga company pag release yung medyo bata pa at saka yung visa ay mahaba pa. Like 2 years. Yung 1 year lang na visa yung nagamit, may natitira kang 2 years tapos may extension pa, may sincere pa. Yun yung gusto nila kasi mahaba pa, no? So abangan na lang natin. So sa mga aspirant, stay put lang kayo dyan dahil sa ngayon medyo taghina talaga. Tsaka nauso pa talaga yung E7. So yung mga sincere ayaw na ding umuwi, nag E7 na din. So medyo tagilid yung mga yun, nasa roster. Pero meron pa namang hiring pa din. Hindi lang ganun talaga kalakas kasi nga taghirap nga yung Korea ngayon. Medyo humina yung ekonomiya pero babalik din to. So sa ngayon yun lang muna mga chinggo. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayong mga bagong kaalaman, no? So yun, salamat.